Okay, welcome back to the stream, our dear viewers. Last week, atin pong nasubaybayan ang mainit na labanan sa pagitan ng Unos at Lawin. Unos ang nagwagi, kaya naman ngayon may bagong hahamon sa kanila. It's now time for the match-up between Yanren and Unos. We will be your shoutcasters for this game. I am Kenji. And I am Yuno. And you're watching the exhibition game for ML, brought to you by no other than Siklaban Esports Tournament. Don't forget to follow us on our official accounts. For Facebook, it's Siklaban Esports Tournament, and for Twitter, it's at PSHS Siklaban. If you would like to donate, our donation portal is always open, or you can directly donate to our beneficiary, which is MU Relief. If you want to join the tournament, you can register at tinyurl.com/siklaban. Again, that's tinyurl.com/siklaban. Pero bago tayo magsimula sa game, para sa ating mga viewers, may tanong muna kami. Sa tingin nyo, sino ang mananalo? Okay, magkakaroon po tayo ng poll dyan. Nakikita nyo po ngayon. Boto po kayo kung sa tingin nyo, sino ang mananalo sa series ngayon. Okay. Okay, tingnan natin kung sino. Okay. Kenji, miss ko mag-shoutcast. Na-miss ka ba? Hindi naman kailangan miss lagi eh. Hindi. Oo, syempre. Pero ayan nga, una ulit, nagbabalik. And ayan, nandito na tayo sa drafting phase. On the blue side, nandito yung Yanren. Okay, and they chose to ban the Barats. Okay. Nice ban. Mm-hmm. Talaga namang lagi talaga yung nababan. Yung LBC Barat played kasi lagi siyang nasa ban. Prior ban. Pero dito sa side ng Unos, they've chosen to ban the Esmeralda. Mm-hmm. Interesting ban. Well, andun pa rin naman kasi talaga yung sustain ng isang SMA eh. Kapag wala kang pang-counter dyan, nahirapan talaga. Mm-hmm. We'll see. Oh, okay. Alice ban. Mm-hmm. Wow. Okay. Alice ban. Ayaw nila sa makukunot eh. Pero dito, ano kaya magiging response ng Unos dito? I think another side lane na naman kaya. Ano lang yung baban? Or core ban naman ngayon. Or support the lane. Yeah. Oh, they chosen to ban the Brody. A core hero. They've eliminated that already. The choice ng Brody. Lunok skip. Pero dito sa set Unos, yun na, prioritize na nila ang Ling. Ling and Zong. Okay, pero sa side naman ng Anden, mukhang ko ang nila, okay? And I think they're going for a, ano na dito, for hero siguro or what? Ano kaya magiging pick nila dito? Oh, okay. 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 So, hindi Tangcho. Akala ko Tangcho yung what they're going for it. Pero mukhang hindi pa. Dito naman sa side ng Uno. Ano pa bang tank siguro na? Or baka mag-support pick sila dito. Kasi free pa yung free pa yung Valir. Yeah. Hindi pa nakukuha. Farsa rin. Farsa is still open. Mm-hmm. Yeah. Oh, pero they chose Kufra. Okay, Kufra. Mukhang dito mangyayari yung pag mukhang magbabandita ng or ang Unos. Ayun na nga. Yes, yun na nga. Mm-hmm.
Dito naman sa side ng yan rin. Hello Since- partner, nasa ka pa ba? Yun. Since hindi naman sila like, hindi nila kilalang isa't isa. Okay. They actually banned the Benedetto. Kasi I'm actually thinking that they could actually ban ni Selena considering its early potential. Pero open pala si Benedetta, ba't hindi nila sinuclear, right? Actually, yun ganyan. So, baka ano siguro, comfort pick dito sa yan din, yung Lunok. We don't know. We don't know much about them. So, cannot really guess kung ano yung strategy nila dito. Pero wow, Tams. It looks like, support Lunox siya. Okay. Oh, Support Lunok nga. Akala mo baliktad? Okay. Kung Lunok support Harit, ganun. Akala ko, magsusupport Harit kasi nasanay ako dun sa support Harit. Pero dito sa side ng Uno, mukhang Okay. ilalakaya sila ang 1-1 dito. Syempre, Onslaught. hero yan ni Robin. Yeah. Nakita na rin natin yung last game eh. Yan, 1-1, nilabas na. Nilabas na. Pero ang gusto ko makita dito yung unkillable Angela Yuzong combo lang sa Unos. Yung malaking shield. Angela Yuzong, mga grabe. Hindi talaga may shield. Nakakatakot yun, pre. Tapos mas slow ka pa ng skills ni Angela. So, para sa'yo, Kenji, sino dito makakakuha ng first game natin? Feeling ko una sa gusto ko talaga yung nila, yung draft pick. And yung sinabi ko nga, yung combo ng Angela and Yuzong. And actually, pwede rin sabihin ni Angela si Lingdan actually. Para mas madaling makapag-heal. So yun, I really like the Angela picture. Kasi as an Angela user din naman kasi ako. Nax, nga I naman. mean, rin naman talaga siya. Like, especially if you have heroes na kayang yung tanky na pero kaya yung bishop ng damage. Yun yung mas sarap sabihin din eh. So yun. Tama. Go for una. Para sa akin naman, I'll go with Yan Ren dito. I like the Harris pick. There's the sustain. Pero it's countered by Kufra. Pero we'll see how Yan Ren executes their team play. They've also got the Tamus na andun din yung sustain niya. And pretty good matchup against the Yuzong actually. Kaya yung makipagbakbakan talaga. Yeah, that is true. Pero I think confident siguro yung Yan rin sa Harris pick. Kasi naunang pick yung Kufra eh. So feeling ko confident na sila. Okay, we're now in the land of Danapo. On the blue side, we've got Sign Esports. On the Lunox, Zreed. On the Biskisan. On the Akai, Sam Schofield. On the Thams, Higashikata. On the Harris. Grabe naman yan. And on the red side, you have Ray as Ling, Luis as Yuzong, Bri as Kufra, Jules as Angela, and Roy as 1-1. Okay. Tingnan natin. They're actually ganging up on here, okay? Yan nga, early bakbakan dito. Okay. Uy, hinahabol ko. Hinahabol na. Ginagaw down. First blood. First blood. Masyadong malalim yun on the side of Kufra. Yeah. Considering na may thumbs eh. And once na nahuli ka na ng size ng isang thumbs, ang hirap nang umalis. Ito tumakas. Feeling ko kaya sila ganun kasi may heal si Angela eh. Yun siguro yung nasa isip nila. Like, okay, kaya yung sumugat kasi may heal naman yung Angela namin. Pero hindi Pero tingnan mo nga talaga, masyadong malaki yung Oh! Dito bakbakan, grabe yung sustain. Oh! May Sha Essence. Nag-activate yung Sha Essence niya kaya nakapag-heal siya. Okay. Grabe yung bakbakan naman yung nangyayari dito.
Mhm. Pero makita mo kanina sa bot, talagang binubuli ng isang 1-1 ng isang Chu, no? Mm. Nangyari, Malikot parang eh. nangyari na rin yun nung Lawin ba yun? And I think it's Yeah. Lawin and versus someone Mm. na binubuli ng 1-1 yung show at walang magawa yung show. Mhm. Pero pag nag-level 4 na yung show, Pero tingnan natin. makakayanan niya yung makapag-keep up dito. Ayun na, level 4 na siya. Mhm. And also, ang one good thing about the Lunox is ang bilis niya mag-clear ng wave. Dahil din sa first kill niya. That is true. Tapos nakakapag-heal pa siya. So nakakapag-clear ka na ng wave, may sustain ka pa. Pero yung nakakufla mukhang tatanan siya dito. Yep. No, hindi. Disengage mo, no? Wala. Mahirap. Ah. Considering na wala pang ultimate ang isang 1-1 dito. Wala pa siyang sape. And wala siyang mana. So, tingnan natin dito. 2v1 against sa 1-1. Okay. Turtle resurrecting soon. Tamang face check dito. Ang kufla. Okay. The turtle is up. Tingnan natin kung may contest na mangyayari dito. Kasi so far, napaka-peaceful pa na ating game 1. Okay. Game 1 parang baga kinabahan pa sila. Kasi pag... Nangangapa pa lang. nangangapa pa lang. At saka, kapag kasi natalo ka sa game 1 pa lang, alam mo na sobrang nakaka-tilt na. Mhm. Yeah. Saka nakakaba yung game 1. So, takot ang both teams gumawa ng mistake. Mhm. Pero dito na nga mukhang, okay, hindi. Dumaan lang si Tams. Akala ko sa start na yung turtle. Napadaan lang. Pero I actually like how yung Thams, nakakaikot siya from papuntang mid agad. Kasi mabilis siyang mag-clear ng wave eh. Ka-clear niya ng wave, okay, check, papunta sa mid. Titignan niya kung kaya yung makipagbakbakan and initiate yung fight. So ayun, nag-dragon na, nilabas na yung dragon. 30 is actually going low. Hit natin sila makakuha. Okay, nakuha na isang link na agaw. Tapos yung basic pinagsak. Zaman Force pinagsak na rin. Triple kill! Link! Oh my god! Harry! Kinakaya pa. Pero yun, tamang sayaw. Wala. Min yan. Oh my god. My god. 5 minutes into the game, Maniac agad. Yun yung sinasabi Isang ko. link dito. Angela Linduo. Grabe. Yeah. Dahil ka na may sustain ka pa from that Angela. Tapos nandun din yung Yuzong eh. Yung Ah, mere yun. presence niya doon, Yeah. like yung pagbubunggo-bunggo niya, gamit yung ulo niyang malaki. Like, ang sakit din nun ah. Malaking gulo yun on the side of Yanren. Na ano, Okay. na parang nagulo yung positioning Yeah. ng yan rin. Nagulat sa dragon, biglang may sumupot na dragon. Grabe yun. 4 Kung kills titignan agad. mo, Para Kung dito mo, na-burn naman ng Harris yung kanyang retribution. It's just that, mali ang timing. To the point na naagaw ng Ling. On the side of Ling, ang gandang timing, okay? Actually. Hindi siya yung naghirap, hindi siya yung nag-effort, pero siya yung nakakuha ng benefits, di ba? Ikaw yung naghirap pero iba na kinabang ganun. Kaya nga. Sakit na. Parang Okay lang yan. pag ano ba? Pag mga project ganun. Oh! Oh my God! Ang ganda na dito sa Waman, pero dito nasipa ng Chu, okay? One is going down, Link to the rescue, unstoppable natin, pero Brazil may nagsak, habol, pero walang tinamaan, Akay tatakbo lang dito, okay? Tatalon mo kaya? Baka pa sila. Hindi Ayaw pa pa nila tapos eh. tumigil. Kaya nga, di pa Hindi nakontento. ka tumulan. Ayaw tigilan. Pero dito top side, may nangyaring bakbakan Tang versus Dong, pero hindi, disengage ng... Pero hindi, oy! Ito yung bakbakan dito. Apang matatapang. Ult is not ready. Okay, uy! Nakapag-push na yung lunok. Mhm. So, yung both turrets sa mid lane, sira na. Okay? Yeah. They're equal na. Pero di ko na malayo na nagpupush ng lunok sa. Yeah, di ba? Parang, ayaw niyo bumisita dito. Sige, push ko to.
Okay, Pero tingnan dito, natin. second turtle shot, nakuha ng green. Hurricane Dance, nice spin there. Monster kill. Oh! Oh my Oh my god! god, monster kill for the side of Ning. Double kill. Lunox na try tumakbo pero oh my god. Ano masyadong malalim. Pero you have the heal eh. Okay. Gusto naman nabuhay. Ang ganda ng pin ah. Yeah. Ang ganda ng pin. Pero Mm. hindi siya nag-transition sa kill kasi yung mga kasama niya, he wasn't able to actually support, actually back out. Diba? Mm. Tapos after Actually, nung pin, nag-Tempest of Blaze agad yung Link para makatakas. Actually, dun nga maganda mag-pin kay Aka eh. Kapag, Yeah. ano ba, nag-turtle or naglo-lord yung mga kalaban, ipipin mo dun sa That is unong lord. Mhm. Kasi dito, tingnan natin yung nangyayari. Ult is ready. Mahirap. Asa unos na yung map control eh. Mm. Pero yung bottom lane, okay. You're still equal naman. Pero 7 kills pala nanggaling na sa lane. Like, lahat ng kills nasa lane. 8 minutes pa lang yun ha. 7 yung laga siya. Kaya nga, tingnan mo, tinutusok niya lang yung Lunox, pero low na agad yung Lunox. Barbecue, ganun. Tusok-tusok lang. Pero dito, tingnan natin, Zaman Force, kinasa na. Pero dito, Angela, tadala nakapag-SS ang 1-1. Legendary ang ating Ling. Oh my God, ano yan? Oh my God. Uy, Takbo yung ano party, yan? boy! Question mark? Question mark, no, pre. Andyan. Ba't may pa question mark? Takbo yung sapi. Grabe. Pero ganun, actually ganun nga daw kay Angela, yung pagsapi. Kasi ang ginagawa kasi nila, before pa mag-start yung team fight, sasapi na agad. Pero ako, I play Angela, start na yung team fight, papatay na yung kalampi ko, saka ako sasapi. clutch. Para ma-cut off guard yung kalaban. Ah. Para hindi nila ma-expect. At saka "Ay, ma-maximize." bigla, okay. Yeah, hindi nila para ma-maximize. Yeah. Minsan kasi pag advance ka sumapi, biglang duwag pa yung sinapian mo. Hindi ka lang Yeah, mag-team fight. actually. Sayang ult. Yeah. Kasi ang ginagawa kasi ng mga Angela users na gumagawa nun, para sa kanila, sila yung nag initiate ng team fight, which is wrong. Kasi hindi naman sila dapat yung nag initiate eh. Pero dito, pinin ng isang Ling na pa-Tempest of Blades na yakap sa isa. Okay, legendary ng ating Ling. Patay ng ating Harriet. Delikado na yan rin dito. Uy, shotgun! Pero na siya. Okay. Mhm. Mukhang times ata yung pag-asa dito sa side ng 2-1-1. Kasi yung Harit medyo na na siya eh. Behind na siya. Mhm. 2-4. Pero in fairness sa Akay, nakakapi naman siya talaga eh. Like, he's doing his role pretty well. It's just that ang hirap talaga. Ang hirap naman talagang backupan yung sets niya. Mas lalo na yung Harriet is more on 8 DPS, hindi siya talaga burst. Kailangan niya sumayaw kasi mahirap makasayaw eh. May Kufra ka, may Yuzong ka, di ba? At saka, alam mo kahit mapini... Okay, let's say mapini si Ling. Kayang tumakas agad with his ult. Yeah, Parang yung nangyari kanina, diba? Kapag Tempest Blade siya. So parang nasapian na siya ni Angela, so may heal na rin siya. So parang kahit anong damage, kung nag-burst down enough, lugi yung pag-set, parang wala rin. Tingnan Pero natin itong ba't Akay, oh. wala dito? Okay, nakatawa So, siya. ibig sabihin ba nun, pangit yung Harriet pick dito? I think, yeah. Yeah, So tingin ko pangit yung Harit pick. Sino pa bang Sino pwedeng pa? burst? Yan slow. Pwedeng burst. Pang burst, yeah.
I think they should have focused on burst more kesa sa ano. Yeah. Pero I guess comfort pick to eh. Comfort pick yung Harris. Ult is not ready. Baka, comforting na yun. Feeling ko. Pero di ko Pero lang. ang maganda sa Angela pick, nagiging safety net siya. Like, kahit mapin yung isang lane, may Tempest of Bleed siya, that's one. And yung pangalawa, may sape from the Angela. If critical man yung situation. Pero Okay. yung Chu, tamang trabaho lang. Uy. Uy. Ooh. Ult is ready. Wala, nakapag-SS na. 1-1. Wala, nakapag-SS na talaga. Basta makapag-SS ang 1-1. Magdasal ka na lang. Wala ka na Magdasal ka magagawa. lang. Oo. Gusto mo ba ito yung mga daggers niya? Nag-spawn na ang level 1 Lord. Hindi Mhm. natin kung ano magiging response dito ng side ng Yanren. Pero yun na nga, tumakan si Kukla, pero walang matamaan. Oh, miss kill eh! Oh. Okay. Yung dragon, sa dalawa, tingnan natin, napakakunat. Yung Tamis nakatakbo na, pero dito, Aka is actually going down. Yung bottom turret ay wasak na dito. Okay. Pero yung Lord, buhay pa. Okay. Dalawa na ang Sinahabol pa buhay nila. na dito. Oh my God. Okay. Buhay pa kaya. Sinahabulin na yung Joko. Napuruhan pa yung yung gun. Okay. Si Beth Lunox and Chu ay makapag-def. Pero Kaya hirap naman, na yung kaya. ult. Kasi nung Diba? sa bilis Sakit. lang minion. Ayan na, sumapi na. Oops, natalo na Uy! isang Lunox. Grabe. Okay. Kapush kaya ng Akay? Sakit namin. Okay. To now. Pero wala, they should have focused on the minions eh. Ult is not ready. Wala, ayun, nag-recognize Minions na. kasi talaga dapat. Minions Pero talaga. wala. Dapat sila. It's gonna be game Pero ayun 1. na. Unas talaga. Yung Saber of Uno. Mhm. Grabe yung link. Mhm. And makita natin, tama naman yung prediction ng viewers natin na Unos ang makakakuha ng first game. Sa tingin mo, ano yung naging problema on the side of Yanren? Yung hard pick talaga. Harit. Yeah. Different pa siguro yung nila. Pinili nila. Siguro okay pa yun. Mas magiging ayos pa sana. Kasi Harry pick, oo. Pero yun nga, mahirap sumayaw dahil nga may Kufra. Mhm. And I think dahil tumaba na agad early game yung Ling, bago pa makasayaw si Harry, Yeah, patay na agad siya. actually. Mhm. Kasi yung link, it takes time naman talaga bago siya mag-scale eh. It takes like 7 minutes or 8 minutes bago siya mag-online. Pero doon, dahil sa maniac niya, 3 minutes into the game ba yun? Basta early stage. Oh, I think, yeah. Nag-scale na agad siya immediately, di ba? Ang laking bagay nun. Tapos yung Yuzong pa, nakuha ng Unos doon. Okay. Ang laking bagay ng Yuzong. Okay. Pero yung Angela talaga. Kasi, talaga. gaya na sinabi ko kanina, it serves as a safety net, kumbaga. Kahit mapin ka, kahit critical situation na low ka na, basta sanib lang yung Angela and you could actually turn the tables around. Kumbaga may, Ayun. may parang second chance ka pa. Mhm. May Mhm. second life, ganun. Mhm. Sinapian ka. Tama. And kapag sinapian ka, pati yung ano mo, yung kalaban mo, mas slow rin eh. So mas mahirap Yeah. tumakas dahil sa first skill ni Angela. And if I remember correctly, every time na nagsasak yun, may movement speed rin yun eh. Sa pagkakaalam ko. Mhm. Doon Yeah, sinapian, that is no? true. Eh, di ngayon medyo mabilis na rin yun. So, given the fact na oo, yung Ling, malakas na yung damage niya. Tapos may shield pa siya from Angela. Tapos may slow pa yung Angela dun sa target ng Ling. And may movement speed pa. It's pretty much, yeah, I think, sobrang OP na nun eh. Angela Yeah, Ling yeah. combo talaga, napakaganda combo.
So, ayan, tingnan na lang natin maya-maya kung ano yung adjustments na gagawin. Nangyan rin dito. Okay. So, they still go with the comfort pick na Harriet. Okay. Pero, we really have to commend the Akai, ah. Kasi as a tank user naman talaga, I could say na he's a good Akai user naman. Ang ganda ng On ipit point niya. naman Promise. actually yung mga pin niya eh. Magaganda yung mga pins niya. Hindi lang talaga nababakapan. Sayang. That is true. And yun, dyan na po Okay. nagtatapos ang ating first game. Again, if you want to donate, our donation portal is always open. Or you can directly donate to our beneficiary, which is Relief. If you want to join the tournament, you can register at tinyurl.com/tiklaban. Again, that's tinyurl.com/tiklaban. Don't go anywhere. We will be back after the short break for the second game.
And we're back. Second game na po, and with Unos taking the win for the first game. Makakabawi kaya ang Yanren. With Unos secured their win for this exhibition match. But before we start the game, shoutout muna tayo sa mga comments, Yes. partner. Ayan, shout out kay Migs Penteberia. Balita ko malakas daw yung mag-gusto na. Malakas. And meron din dito na nagpapa-shoutout. Okay, si Boy Bits Pero. Sabi niya rin, Banray, malakas daw masyado. Oo nga. And Malakas. nakikipaghamon pa dito kay Migs. 1v1 daw. Sabi niya, ko ba ako? Dito sa alit ata ang gusto nito. Okay, sige. We'll now proceed to the draft pick. Okay. Barrett's ban na naman. Dito sa side ng Yenren, no? Kaya magiging response nila. Baka banding na nataas. Bandunok. Oh, Lunox. Pero sila nag-prioritize ang Lunox kanina, di ba? Bakit kaya? Okay. I mean, meta naman talaga ang Lunox eh. So, yes, ban-worthy naman. Okay. Pero if takot sila sa Ling, ayun, binana nila yung... What? Binana nila sarili nilang Ling. Okay. Binaba ng both teams ang sarili nilang pick kanina ng first game. Gusto ata nilang magpakita ng bagong side. Kumbaga. Oo. Parang hindi lang yun yung kaya namin, okay? Oh, ito. Tama. Side ng Yanren. Okay. Hindi naman talaga yung use ang kanina ng first game. That's Tama. insane. Alice kaya? Or Benedetta? Or Brody? Mukhang may nakatak Tingnan dyan, natin. Knock. Who's there? Brody. Uranus. Joke na, wala akong maisip na joke. Pero ito na nga. Hinik na po ng Unos ang Uranus. Sustain na naman. Uranus. Okay. Pero ayan na nga, Brody. And Esme, okay. Ako nga, open ang Esme. Hindi na ban. Okay. Counter naman niya, Uranus. So, good response. Pero both teams, wala pa silang tanks, okay? Pero, will we see Very good response naman sa side ng Unos. Yun yung ultimate counter kay Esme, Basha. Kasi malilimitan talaga yung shield at sustain ng Esme. And yung Luwi din actually. Maganda din siyang counter kasi pag na-vacuum mo yung Esme, hindi siya makakagalaw. Parang sa case ng Valier, ako pag Esme ako, ayoko may katapat na Valier kasi hindi talaga ako makakagalaw. Sunod-sunod yung stun yan. So, great response there for the side of Unos. Pero dito na nga sa side ng Yanren, pinili na nila ang core nila, which is Lancelot. Lancelot pick. Okay, this is interesting. Pero, actually, maganda nga yung Lancelot kasi dito sa side ng Unos, tawag dun. Kumbaga, grabe yung kunat ng frontline nila. You have the Basha, you have the Uranus. Pero if you have Lancelot, kayang-kaya niyang lumikod. So maganda yung naging pick dito na Lancelot ng Yanren. And they banned Alice na rin. Kufra. Okay, Kufra ban on the side of Unos here. Oh, yun. Sisigaw na naman ulit nila yung Akai. Sana Alright. maback up na yung Akai dito, Akai set. Kasi magaling naman siya eh. So, mukhang narinig tayo eh.
Akay tas Lancelot. Kailangan ng burst, kumbaga. Okay. Yun na nga, nilak na. Nakikita mo yung trend dito, yung unos, pakunatan. Yung Yanren dito, burst talaga, di ba? Damage. Yeah. Yan na natin. Ang laban lang to. Ano pa bang open na core? Either ma-burst agad ng Yanren ang unos bago sila maka-retaliate or mag-survive ang unos and maano nila ang Yanren. And the tables around, yeah. Pero dito, Gushon. Lalabas Ay. na bang Savage Gushon? Memories from the Lawin versus Unos exhibition match. Para po sa ating mga viewers na hindi nakapanood nun, nakapag-savage po ang ating Gushon. Gushon ni Rey na napakalupit. Player of the series yun. Grabe. Tama. Kili Gushon. Pero ito, sino kaya kukompleto sa team ng Yanren? Oh, Kadita. Kadita. Oh, Burst. okay. Burst talaga, no? Burst talaga. Burst kung burst. Okay. Pwede. Gusto ko yung response ng bawat teams eh. Okay? Pero dito, I would have to go, to Unos pa rin. Gusto ko yung Bash and Uranus tandem on the front lines. Okay, tapos nandun pa yung Vacuum coming from the Louis. Okay, and yung Goose. Okay, yung burst potential from the Gushon. Yung Gushon talaga eh. Very Gushon yun. Actually. Pero ako, para sa akin naman, gusto ko ng Game 3, pero I think I'll have to go with Unos rin. Kung titingnan natin yung lineup, maganda yung lineup nila. Okay. Tama. May Kakunatan, you have the Kakunatan from Basha and Uranus. And Tams rin, pwede rin. You have the Sustain from Tams. And then you have the Burst from Gushon. And you have the CC from Luoyi. And ang maganda kay Luoyi, early game pa lang, napakasakit na yan. Tama. Pag nahigop ka nun, doon sa vacuum nung skills niya, napakasakit nun. Okay. Pero, if ma-burst agad ng Yanren, I think there's a possibility naman siguro na Yes. makapanalo. Let's take into consideration din yung may junior badge, yung Lancelot. So, ibig sabihin, main hero niya yun. Okay. Nilabas niya na talaga. Okay. Sabi nga, magla-Lancelot na ako. Okay. Lalabas ko na. Pang game 3 pa ata 93. dapat. Oo, Baka Secret rep. bigay na natin ito lahat. 5 seconds. Okay. We're in the land of Dana po. On the blue side, we've got the Rov, on the Thams, Bry, on the Basha, Jules on the Louis, Ray on the Gushon, Louise on the Uranus. And on the red side, we have Sam Schofield as Brody, Reed as Esmeralda, Higashikata as Lancelot, Viskisan as Akai, and Sign Esports as Kadita. Iskisan? Yun ba yung sa Hunter? Hindi ko alam, pre. Pero grabe yung Higashikita. Higashikat. Grabe, Oh, diba? Higashikata. Grabe naman yan. Pero at least, hindi ka naman nag-fall sa trap na yun. Diba? Unique Pero, name, very unique. grabe. Grabe yung vacuum ng isang Louis dito. Low na agad yung Lancelot. Natakot Iniwanan sila siya. eh. Back sila. Iniwan. Iniwan pre. Oh. Pero kaya naman daw kasi kaya iniwan. Para mas maging stronger person kaya strong. iniwan daw ganun. Tama. Pero grabe yung nagagawang dito, damage ni Louie. Tapos mabilis Compare mo siya. siya. Compare mo siya sa Kadita na ang combo niya lang talaga is once she reaches level 4, di ba? First blood. Uy, yun na nga, Yun, nakapag-first grabe. blood agad. Napuruhan Grabe. agad dito ang Brody.
Para alam mong, dati na-try ko rin ng Kadita. Ang pinakaya ko kay Dita, pag bitin yung first mo, hindi ka umabot sa kalaban. Kasi di ba normally ang ginagawa, okay, first ka, tapos second, kasi bibilis yun eh. Tapos ulti. Eh minsan kasi, masyadong malayo yung kalaban, bitin pala yung first mo. So, sayang din yung combo. Doon ako nainis eh. Actually, Pero parang tingnan natin. ano sila ni Alice, ganun din eh. First, second, tapos ult. Oh, grabe. So kapag nabitin talaga yung first, nakakainis kasi, Tinuturuan tayo ng Ano? Mage God. hindi naman. Epic nga lang eh. Pero dito, Pretty peaceful Uy, naman. Tulad ng first game, okay. parang poke lang, pero hindi yung commit na agad, labanan agad. Dish out That lang is ng true. damage just yan, kita mo. Feeling Nawalan ka kumbaga. nabasa, tapos agad, back lang muna siya ngayon. Hindi sila nagko-commit. Pero Takot sa commitment. natin kung may contest na mangyayari dito. Pero, ang masama kasi dito, ngayon pa lang nag-respawn yung mga buffs nila. So, paunahan makapag-buff, una yung makakapunta sa turtle. Okay. Tingnan natin. Talagang pumapwesto, no? Nakaabang na yung mga both tanks eh, nagpe-face check na eh. Pero wala pang blue buff ang isang Lancelot dito. So, mahirapan siyang makapalag dito sa team fight. I think dapat habang nag-blue buff tong Lancelot, nasimula na siguro nung unos, pero hindi. Kasi generally, mabilis na mag-farm ang isang Gusion eh. Actually, that... Kaya siguro yun, pero sino ko hindi, ayaw nilang i-take risk. Kasi isang sala lang ng retry Pero ng sa tingin Gusion. ko din, nagiging... ano. Yeah, that is true. Pero sa tingin ko, naging cautious lang din sila. Kasi once na mapindi tong isang Gusion, hindi siya tulad ng Ling na mabilis makaka-disengage. Pero dito, hinahabol yung Lancelot, to. Napakatapa ng isang Basha, grabe. Pero dito, Napakatakot yung Basha. Tingnan natin, hinahabol talaga. Pero dito, Hurricane Dance sa isang Basha, okay, napakakunat. Oh my God! Buhay pa kaya, pero dito, okay. Napitas na Distraction isang lang. Distraction lang. Kumbaga, okay, sacrifice na ako, kunin yun pagong. Pagong para sa pagong. Pagong rin si Basha, diba? Pagong ba yan? Di ba pagong yun? Oo. Pero ganun na rin. Oo. Pero Pero grabe ko yung kunat. Kaya nga. Oh wait. Okay, naka-purify naman pala. Pero kung naka-execute yun, grabe. Executed na agad yun ang body dun. Yeah. Nakahabol na naman yung Basha! Nakakatakot! Uy! Napakatawa. Oh my God. Oh, nakatalon. Pakalupet. Siguro magaling dito mag-Johnson. Magaling mag-traverse sa map eh, pag Basha. Pagulong-gulong. Dito talagang di makapalag yung akay. Okay. Napitas ka. Yung mahirap. Na-burn na kasi nung akay yung kanyang Hurricane Dance. So, once na na-burn niya yun, wala na. Wala na siyang kwenta at this point. That is true. Pero dito nangungulit din ang Uranus dito sa ating Lancelot. Ano? Yung Basha! Sumugod na naman At hindi siya. talaga tatantalan. Pero mga napuruan sila dun. Mm. Naka-double kill pa nga ang Lancelot. Overcommit na yun. Overcommit na. Yeah. Mhm. Masyado nang marami. Tsaka sa ano eh, sa loob pa talaga ng tore yun. Delikado na rin. Yeah, that is true. Pero sa tingin mo, ano ang magiging winning conditions ng both teams dito? Kasi for now, medyo close pa sila eh. In terms of kills, yung gold kayang-kaya rin yung mahabol ng Yanren. So sa tingin mo, ano yung makakapagpatalo sa both sides? Ang win condition talaga dito sa Yanren would be the Akai. Okay. Pero dito, tingnan muna natin, may bakbakan na mangyayari. Hurricane Dance, walang tinamaan dito. Tamang back out lang dito. Ang isang Gusion, pero yung Basha,
Dinadala yung sa Brody Ayaw dito. pa Tingnan tayo. natin. 4v1. Uranus is going down. Turtle na ba? Direction turtle na ba? Okay. I think yun it. Yung turtle on the side of... Pero yung gusto nakaabang. Tingnan natin. Malapit to. Tingnan natin. Oh my God! Sabi ko na. Double kill. What is this? Oh my God! What Ano is yan? this? Oh my God. Triple kill. What was that? Triple Triple kill. kill. What? Oh, mukhang gusto pa, mukhang gusto pa. Yun na nga. Hurricane Dance. Ayan. Uy, Here naku again, yun. guys. Monster kill. Pero may revitalize. Nothing. Ano yan? Oh Grabe naman yun. Okay. Klarong-klaro na nagusan yung winning condition ng unas. Grabe. It's the best Bullshit way, naman. It's the best opportunity na wala nang Hurricane Dance coming from the Akay na burn na. Diba? And considering na yung Kadita, wala siyang direct crowd control, which is yung knock-up niya lang, which takes a lot of time to actually proc. Tsaka ano, Ang medyo hirap. malayo rin yung Kadita dun eh. Kasi diba, nung nasa bush na si Gushan, tsaka pa lang lumapit sa mid si Kadita nun. Pero yun nakakinas na ang rough waves. Pero masyadong makunat ang isang basha. And makakatakas pa ata siya dito. Nakatakas pa nga. Gushan, still not down. Pumasok na sa tore. Buhay pa rin. Brody. Or baka dahil sa shield ng turtle. Baka nga. Or... Pero para kasing wala pa rin damage niya yung Brody eh. 1, 2, 3. Lord resurrect. Pwede ba mag-item check direct? Item check tayo. Direct. Pwede ba? Ayun. At this point, you're actually ganging up na lang, no? Pero tingnan natin, may maghanap na mangyayari dito. Hurricane Dance, wala, pero okay, may basha pala. Pero wala, disengage lang. Okay, back to item check tayo, Kenji. Yung Gushan dito, oh, may Holy Crystal na siya. Ang dami niya nag-item. And Calamity Reaper. So, napakasakit talaga. And siguro yung kako natin niya din, nanggagaling dun sa jungle item niya, which gives additional defense. Okay. Yeah, and kung titignan natin, may damage na naman pala talaga yung Brody. Kasi may BOD na siya. So, baka nga Turtle Shield lang talaga yung nagpaligtas kay ano nun. Kay Gushan nun. Tsaka tingnan mo yung Lancelot, meron lang siyang Heptasis, Blade of Heptasis. And malayo pa siya para mag-build ng Endless Battle, which is mahirap, okay? Hirap makasabay. Considering na makunat na dito yung isang Uranus, meron na siyang Brute Force, at meron na rin yung Basha dito na, wala pa siyang Kiras actually. Meron pa lang siyang Cursed Helmet. And mahirap nang makabawi dito si Lancelot kasi yung farm unas na ang may control ng mapa. So parang nag-aabang na lang, feeling ko sila nandito ng Lord, pero yun na nga, kinukuha na actually nila yung Lord. And yun na nga, napatay na ang Lord. So, wala nang mapuntahan ang Yanren, kundi sa base nila, doon na lang sila nakaabang. That is true. Pero level 1 Lord pa lang naman eh. See if they can actually defend. Yeah. Okay. Feeling ko, rough waves lang yun ni Kadita eh. Napaka-update no, rough waves ni Kadita. Nasa pangalan na nga eh, rough. Diba? Napakasakit nun. Pero ang hirap kasi dito, may Luyi. So kapag lumapit yung Kadita, pag nag-falling star man dito ang Esmeralda, mag-vacuum lang sila, di ba? Pero yun actually, gusto ko makakita ng magandang set from the Louis. Oo, Kasi so far parang wala pero pang nakita na ba natin yung damage. Meron naman ako. Parang gusto ko lang talaga kasi ang cool lang talaga makita ng mga sets ng Louis. So yun. Ayun na nga. Nakapin dito si Akai pero walang backup.
Sayang. Yung mukhang... Oh my god. Walang Starman kinasa pero wala. Esmeralda's going down. Okay, Brody and Lancelot na lang ang buhay dito. May kadita pa rin pala pero wala siyang magawa dahil nga nung Louie, nasisi siya. And Grabe. I think this is it. Di pa, hindi Mukhang pa, gusto hindi ng pa. tapusin, di ba? May Lancelot pa, kaya yan. Let's go, Lancelot. Pero dito, yung Brody, grabe na huli dito. Pero nakakuha siya ng health galing sa fountain dito, okay? 4v2, tingnan natin. Ang lalim na, pero Uy! dito, Uranus is actually going down. Oh, wala. Tinore na. The game. Minions. Good game, good game. Good game, good game. Pero ang ganda na The last. Nung akin na, nung last game, pinapunta din sa ano, pinapunta sa ano, sa B. Yeah. Mhm. Grabe yung Gushon. 904 Gushon. Walang Grabe. kupas. So at this point talaga, ang nagpaparalo talaga sa bonus dito was the Gushon, okay? Kahit na wipe out yung ibang members ng Unos, kahit nandun lang si Gushon, tignan mo yung turtle contest. He was able to turn the tables around. In fact, naagaw niya pa yung turtle buff, di ba? And napatay niya pa yung tatlo nga members Yeah. doon. Sa side ng Tama. Yanren. Napakalupet. Mhm. Pero grabe yung drafting talaga. Like overall draft, the way they draft. Lodi. Sinesave talaga nila sa second game si Gushon, no? Pero pag gusto nilang tapusin yung match, okay, Gushon na to. Kaya sa side ng ulo. Pero main ba yun ano? Main ba yun ni Ray? Hindi ako sure eh. Sino ba main? Hindi ko sure. Kasi ang alam ko talaga nagugusyon sa Unos. Sa Unos is actually Team Timothy. Nakakaduwa ko pa dati. Pero like, di ko alam, nag-switch na pala si Ray into assassin role. Ayun. Kahit nga funny, nagagawa niya eh. Which is ang alam ko lang, si Timothy lang din nag-funny sa Unos. Pero surprisingly, si Ray na rin pala. So, ayun. Ang... Okay. At dito na po nagtatapos ang nag-iinit na best of 3 series between Undead Overlords at Yanren. Yes. Both teams definitely showcase top-level Mobile Legends gameplay this night. Ang buong siklaban sa parehas sa teams na ito. Sa ating mga manonood, hindi lang dito nagtatapos ang aming streams. In fact, muling magbabalik ang League of Legends exhibition match bukas, shoutcasted by our very own Orion and Archon. Bago matapos ang stream na ito, pinapaalala ko lang po na last day na po ngayon ng registration para sa charity tournament to be held this 19th of December. All you have to do is visit this link, tinyurl.com/siclaban. Again, that's tinyurl.com/siclaban. Ito si Yuno. At ito si Kenji. Maraming salamat.